Magandang hapon po sa bawat isa sa ating mga iniibig na mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos unang-una sapagkat siya po ay palaging nandyan para tayo po ay ingatan at ganun din na binigyan tayo ng pagkakataon na magsalita sa inyong harapan. At nagpapasalamat din tayo mga kapatid kay Brother Lordy dahil binigyan ako ng pagkakataon, inimbitahan ako upang makapagsalita sa inyong harapan. Actually, this is my first time na makapagsalita sa inyo sa mga gospel meeting, sa mga lectureship. Ito po yung unang-una na pagkakataon. Kaya napaka-memorable po ito kay Brother Lordy. Kaya maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay sa kongregasyon na ito na siyang bumuo sa gospel meeting. Kung wala po ang mga membro, ay hindi po magagawa ang ganitong pagtitipon at ganitong gawain. Ang pinakamahalagang tanong sa buhay ng tao ay paano tayo maliligtas. Maraming mga character sa Biblia, especially from New Testament, marami pong katanungan ang mga tao doon na nagtatanong kung paano sila maligtas. Kung maalala po ninyo, nung pagkakataon na nakasalubong ng ating Panginoong Jesucristo ang mayaman na binata. Sabi niya, "What shall I do to inherit the kingdom of God?" Ano dapat kong gawin para makapunta naman ako doon sa kaharian? Sa Acts chapter 2, nung nangaral sila Pedro at ang kanyang mga kasama, nangaral ang mga apostol, at sabi ng mga tao, "Sir, what shall we do para kami maligtas?" At the same time, nung panahon din na nangaral si Apostol Pablo doon sa kulungan sa Philippians, sabi ng Philippian jailer, "Ano dapat kong gawin, sir, para ako'y maligtas?" Ang pinakamahalagang tanong sa bawat isa sa atin ay papaano tayo maliligtas. Ang Biblia ay malinaw na nagtuturo sa atin na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo at wala na pong iba. Ngunit ipinapakita rin ng Diyos ang paraan kung papaano natin ito matatanggap. Lahat ng tao ay naghahanap ng kaligtasan. Sino ang gustong maligtas dito? Lahat tayo gusto natin maligtas. Lahat ng bawat isa sa atin ay gusto po natin maligtas. Pero may mga taong umaasa sa mga mabubuting gawa. Sabi ng ibang tao, gagawa lang ako ng mabuti, maliligtas na ako. Gagawa lang ako ng mabuti sa kapwa ko, ako'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. May mga tao din na umaasa sa relihiyon. Kaya, may mga tao na nagpapapako sa cross, nagpipinitensya, na makikita natin ngayon sa ating kapaligiran. Nasabi nila, gagawin ko ito upang ako'y maligtas. Meron din mga tao na sa sariling kayamanan umaasa para daw sila'y maligtas. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo nagbigay siya ng isang parable, yung the rich farmer, sabi niya, ako'y marami ng ani, ang aking kamalig ay maliit na. Kaya dapat kong gawin, sisirain ko ito, i-renovate ko ito, papalakiin ko, at ilalagay ko lahat ng mga ani ko sa loob ng aking kamalig. Pero sabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid, sabi po ng ating Panginoong Diyos, ngayong gabi, makukuha ang iyong buhay. May mga tao na umaasa sa kayamanan para daw sila'y maligtas. Pero sa katotohanan, mga kapatid, malinaw na ang turo ng Biblia, ang tunay na kaligtasan ay nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Wala na pong iba.
Ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang siyang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Sa John chapter 14 verse 16, ano sabi doon ng ating Panginoong Jesucristo? I am the truth, I am the way, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Walang sino man makapupunta sa Ama kung hindi kayo dadaan sa akin. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat isa sa atin maliligtas lamang kung tayo po ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo maliligtas ng kung sino man sa atin. Yung mga ngaral natin, walang kakayahan na magligtas sa atin. Yung ibang tao na nasa labas, hindi tayo kayang iligtas. Pero, ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang magbibigay ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. At wala na pong iba na makapagbibigay ng kaligtasan. Sa libro po ng Acts chapter 4 verse 12, sabi po dito, at walang kaligtasan saan? Sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang tayo'y maligtas. There is no other name under heaven given among men. Meaning, there's no other authority na siyang makapagliligtas sa atin. Siya lamang ang binigyan ng autoridad, kapangyarihan, upang tayo po'y iligtas ng ating Panginoong Diyos. The term name is this, in this context, signifies identities, authorities, and power that salvation is found exclusively in our Lord Jesus Christ. Siya lamang ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Pero may mga tao na hindi nila nauunawaan ang bagay na ito, mga kapatid. Name doesn't mean literal. Na kapag merong kapangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay, siya'y tagapagligtas kasi kapangalan niya si Kristo. Merong kapangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa libro po ng Colossians, chapter 4, verse 11. Si Jesus Justus, isa siyang Kristiyano na binanggit ni Apostol Pablo, pero hindi ibig sabihin siya'y tagapagligtas. Kundi ang sinasabi po dito sa Acts chapter 4, verse 12, wala nang ibang merong kapangyarihan na magliligtas sa atin, kundi siya lamang ang ating Panginoong Jesucristo na pwede tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Ipinapakita din ng Biblia ang tatlong mahalagang paraan kung paano natin mararanasan ang kaligtasan. Merong tatlong bagay na dapat po natin gawin upang tayo po'y maligtas. May mga ibang religion, sabi nila, pumunta kayo sa harapan at inyong ipahayag na si Kristo'y inyong personal na tagapagligtas. Kayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nila. Pero meron pala paraan para tayo po'y maligtas. Meron ng iba, sabi nila, by grace of God, ikaw ay maliligtas na. Faith only. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. But the Bible said, mga kapatid, kailangan po natin pagdaanan ang bagay na tatlong ito upang tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yon? Salvation through the gospel. Kailangan po natin pagdaanan ang kaligtasan para tayo po ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya pwede tayong iligtas kung hindi po tayo dadaan po dito. Pero ang tanong, ano ang Ebanghelyo? Ano ang Ebanghelyo? Ano ang ibig sabihin ng Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo po mga kapatid, in Greek, the word gospel is Evangelium. Na ang ibig sabihin po niyan, Evangelium derived from the word Ewa, meaning good or well.
Angelo. Ibig sabihin, to bring message or to announce. Or sometimes we say proclaim. Ang English po niyan is angel. Luke chapter 2, verse 10. Ano po sabi ng anghel ng ating Panginoong Diyos? Nung siya po ay ipinanganak. At merong mga shepherd, may mga nagpapastol sa labas. Sabi ng anghel ng ating Panginoong Diyos, sa kanila, ang sabi ng Panginoong, ang sabi sa anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. So, ibig sabihin, ang Evangelium, ibig sabihin nun, mga kapatid, good news or glad tidings, mabuting balita. At ano yung mabuting balita? Ang mabuting balita na sabi ng anghel ng ating Panginoong Diyos ay ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At siya'y magliligtas sa bawat isa sa atin. Hindi ba mabuting balita yun, mga kapatid? Mabuting balita po yan. Sapagkat dumating ang ating Panginoong Jesucristo na siyang magliligtas sa bawat isa sa atin. Dati wala tayong kaligtasan dahil tayo makasalanan. Pero nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa mundong ito, nagkaroon tayo ng pag-asa na maligtas. Tayo ay makasalanan dati, pero dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At yan po, yung mabuting balita na ipinahayag ng anghel ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Romans chapter 1 verse 16, ano po sabi dito? For I am not ashamed of the gospel, sabi ni Apostle Pablo. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Sabi po dito, mga kapatid, sa verse na ito, mga kapatid, na ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos ay ito yung merong kapangyarihan na makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Without the gospel, hindi po tayo maliligtas. No gospel, no salvation. Kung meron kang sakit, sino ang hahanapin mo? Doktor. At ang doktor walang magagawa na gagamutin ka kung walang ibibigay na prescription o reseta. Para ikaw ay magamot, kailangan mong mag-take ng gamot na ito, sabi ng doktor mo. 3 times a day. Pero kapag hindi mo sinunod, ay sigurado, lupay-pay ka. Mamaya, tulog ka, dire-diretso. Pero kapag sinunod mo yon, yung sinabi ng doktor mo, gagaling ka, mga kapatid. The same truth sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos ay nandyan. Pero kailangan po nating sundin. Kailangan po nating gawin. Kailangan po nating tanggapin. Hindi lamang nandyan para tayo ay walang gagawin. Kundi nandyan yan para po sundin po ng bawat isa sa atin. At ang doktor po natin, ang great physician natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagre-reseta sa atin ng kanyang ebanghelyo na kailangan po natin tanggapin ito. Kapag hindi po natin tanggapin, wala pong kaligtasan ang bawat isa sa atin, mga kapatid. At ang tanong ngayon, ano naman yung mabuting balita? Ang mabuting balita, si Kristo dumating at ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y namatay. Now, the gospel is the good news. The good news is Christ came, Christ died, and Christ buried, and Christ resurrect. Siya'y nabuhay muli. Yan po yung mabuting balita
na dapat po nating malaman. Pero sa panahon natin, hindi po natin maiintindihan ang bagay na yan. May mga tao, kapag namatayan sila, malungkot. Pero mga kapatid, according to the book of 1 Corinthians 15 verse 3, ito po yung mabuting balita. Ang mabuting balita, si Kristo po ay namatay. Bakit siya'y namatay? Bakit ang ating Panginoong Jesucristo namatay at ibinigay ang buhay? Isinakripisyo ang buhay niya. Bakit? Ano ba ang dahilan, mga kapatid? Mabuti bang balita kapag meron tayong namamatayan na mahal natin sa buhay? Maaari malungkot tayo. O maaari tayo po ay malulungkot ng lubha. Pero sa ating spiritual na pamumuhay, ang ating Panginoong Jesucristo po ay namatay dahil sa bawat isa sa atin. Unahin po natin basahin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 1, 2, and 3. Sabi po dito, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Mga kapatid, ang ebanghelyo na aking ipinangaral. Sabi ni Apostol Pablo, na inyo naman itong tinanggap, na siya naman ninyong pinatatalinahanan o ginaganap. Sa pamamagitan naman nito'y kayo'y ligtas. Kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo'y nagsisisampalatayan ng walang kabuluhan. Ano yung pinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto? Ang ebanghelyo, ang mabuting balita. At ano yung mabuting balita? Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang atin namang tinanggap. Ano yung tinanggap ni Apostol Pablo? Yung mabuting balita, yung ebanghelyo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ayon saan? Sa kalusulatan. Ano ang mabuting balita? Si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Hindi ba mabuting balita ang bagay na yan? Mabuting balita po. Sabi ko nga kanina, kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala po tayong pagkakataon, pag-asa na maligtas. Ang mabuting balita ay tayo'y meron ng pagkakataon, meron na tayong pag-asa na maligtas dahil sa kanyang kamatayan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Hindi ba mabuting balita ang bagay na yan? Ang ating Panginoong Jesucristo namatay para sa bawat isa sa atin. That is the gospel enacted. Gospel enacted meaning God demonstrate, ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ang bagay na yan para sa bawat isa sa atin dahil tayo po'y makasalanan. Siya po ang naipako doon sa cross. Noong panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na kung saan siya ay dinala kay Pilato. At inilabas naman itong si Barabbas. Ang naipapako sana sa cross ay walang iba kundi si Barabbas. Sapagkat siya po'y makasalanan. Kriminal, notorious. Maraming kasalanan na nagawa. Pero ang sigaw ng mga Hudyo, ipako si Kristo sa cross. Ipako si Kristo sa cross. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo po'y dati si Barabbas. Hindi literal na tayo po'y si Barabbas, but we are Barabbas too because Christ set us free and He sacrifices His life. Naipako siya sa cross para sa bawat isa sa atin. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Actually, ang naipapako sa cross ay hindi yung mga matutuwid, hindi yung mga walang kasalanan, bagtos yung mga
makasalanan. Pero si Kristo'y napako sa cross, namatay. At siya po ay ibinigay ang buhay niya para sa bawat isa sa atin dahil tayo po'y makasalanan. At ang mabuting balita, Christ burial or Christ buried. Ang ating Panginoong Jesucristo ay inilibing. May mga founder ng mga iba't ibang relihiyon, kagaya ni Boniface III, kagaya ni John Smith sa Baptist, kagaya ni Joseph Smith sa Mormon, kagaya ni Felix Manalo, kagaya ni Eli Soriano, at kagaya ni Gregorio Aglipay, na Aglipayan Church. Sila'y namatay, inilibing, pero ngayon, nabubulok pa rin hanggang sa kanilang libingan. Si Kristo'y namatay, inilibing, at siya'y nabuhay muli. Hindi ba mabuting balita ang bagay na yan? Na si Kristo'y namatay, inilibing, at nabuhay muli? Mabuting balita po, sapagkat ang ating tagapagligtas ay nabuhay muli. Bagkus kung tayo po ay naniniwala na siya'y nabuhay na muli, mga kapatid, ay tayo ay mabibigyan ng pagkakataon. Pero may mga leader ng mga ibang religion, hanggang ngayon bulok po sila. Pero si Kristo'y ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ipinakita ng Ama na yung founder ng kanyang iglesia, Matthew chapter 16 verse 18, ano sabi po doon? I will build my church. Kung pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang iglesia, ay maniniwala tayo ngayon sa kanyang ebanghelyo sapagkat siya po ay nabuhay muli. At makikita natin ang kaluwalhatian ng Ama, kaluwalhatian ng Diyos, na siya po ay nabuhay muli. At siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan, mga kapatid. Yan po yung mabuting balita. Now, the gospel reenacted. Ano ang ibig sabihin? The gospel reenacted, ang ibig pong sabihin, ang ibanghelyo o ang mabuting balita na muling isinagawa sa pamamagitan ng bautismo. Kailangan din po tayong sumunod sa ebanghelyo na yon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa Romans chapter 6, verse 3 to 4, hindi ba ganin nyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo, Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Kalakip po ng pagbabautismo natin ang kanyang kamatayan. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay dahil sa atin, tayo din po ay namatay. Saan? Namatay tayo sa kasalanan. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay dahil sa ating kasalanan, tayo din po, namatay din tayo dahil sa kasalanan. Ano ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Ang kamatayan sa Grego is thanatos. Ang ibig sabihin, separation, paghihiwalay. Namatay tayo sa kasalanan. Sa Biblia po, mayroong tatlong bagay na kamatayan. Ang spiritual death, physical death, and eternal death. Ano baga ang physical death? Ang physical death, the separation of the soul from the body. Yun po yung tinatawag nating physical death. Ang bawat isa sa atin makakaranas ng kamatayan. Paghihiwalay. Ang katawan nating physical ay mahihiwalay ito sa kaluluwa ng bawat isa sa atin pagdating ng panahon. Meron lang dalawang kalagayan ang bawat isa sa atin. Ang internal and external. Panlabas at panloob na anyo natin. Yung panloob na anyo natin, mga kapatid, that is eternal. At yung panlabas na anyo po natin, yan po ay temporal. Kaya kapag tayo nagkakasala, we are separated from God. Yung spiritual death is separation
from man to God. Tayo po ay hiwalay sa ating Panginoong Diyos dahil sa ating kasalanan. Remember si Eva at si Adan. Ang relasyon ng ating Panginoong Diyos at ang tao sa Garden of Eden. Back to Genesis. Ito po ang Panginoon, for example, at ito po si Eva at si Adan. Very close po ang relasyon ng tao at ng Diyos nung wala pang kasalanan. Pero, nung nag-commit o nagkasala si Eva at si Adan, nagkaroon ng barrier, nagkaroon ng paghiwalay. That is spiritual separation. At ang nagpahiwalay sa kanila, yun yung kasalanan. Yun yung barrier. Yun yung tinatawag nating bakod. Kaya nagkahiwalay ang relasyon ng Diyos at ng tao. Pero dumating ang ating Panginoong Jesucristo at siya po'y naging isang tulay para tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas. Para tayo po, mga kapatid, ay maligtas o maililigtas ng Panginoong Diyos kung tayo po'y nananampalataya doon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. And then yung tinatawag po nating eternal death or eternal separation. Eternal separation, ito po yung tinatawag natin na the separation of man from God forever or final or panghabang buhay. Ito po yung tinatawag nating eternal punishment. Paghihiwalay sa ating Panginoong Diyos sa walang hanggan. That is eternal death, eternal separation. Kasi wala na po tayong pag-asa doon. Panghabang buhay na separation na po ang mangyayari dyan, mga kapatid. Number 4, so verse 4 ng Romans 6, tayo ay nangalibing. Nakalapit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa pamamagitan ng bago. Tignan po ninyo, mga kapatid, kung papaano ang ating Panginoong Jesucristo ay nailibing, ganon din po tayo na tumanggap ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nabautismuhan sa pamamagitan ng tubig. At kung papaano nailibing si Kristo, ganon din po ang pagkalibing po natin. Ang bautismo po, sa Grego po ay baptizo, na ang ibig sabihin ay immersion. Not sprinkling, not pouring. So kung papaano si Kristo'y, siya po ay inilibing, ganun din tayo, nailibing tayo sa pamamagitan o kalakip niya sa pamamagitan ng tubig. At kung papaano naman si Kristo'y nabuhay muli, ganun din ang bawat isa sa atin. At ang ibig sabihin, tayo po ay lumalakad sa panibagong buhay. Kung dati chismosa ka, wag na ngayon, kasi Kristiyano ka na. Kung dati naninigarilyo ka, umiinom ka, ngayon, dala-dala mo na yung pangalang Kristiyano o pangalan ni Kristo. Yung Christian, tanggalin mo yung I-A-N. Mga kapatid, we are Christ-like. Kaya nga yung Christian, it means we are followers of Christ. We are Christ-like. We are the student of Christ. Kung ano ang ginagawa ni Kristo, ganun din ang ginagawa natin. Kaya yung I-A-N, I am nothing without Christ. Wala tayong magagawa. Walang silbi ang buhay natin kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, panibago na o bago na ang bawat isa sa atin, simula po nung tayo po ay nabautismuhan sa pamamagitan niya. Ngayon, the gospel must be heard and obeyed. Kailangan po nating tanggapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting balita na kanyang ginawa, at ito'y naman ipinangaral ng mga mangangaral. Bakit po? Sapagkat mayroong kaparusahan sa mga hindi tumutupad sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. 2 Thessalonians 1 verse 8, ano po sabi dito? Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos
at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At kung ipagpatuloy po natin na siyang tatanggap ng ano? Kaparusahan na walang hanggan, kapahamakan mula sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Paparusahan po ng ating Panginoong Diyos ang mga hindi tumatanggap ng kanyang Ebanghelyo. So ano dapat po natin gawin? Kailangan po natin tanggapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo naman tumanggap doon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay nabautismuhan sa kanyang pangalan, tayo naman, mga kapatid, ay magiging kaanib ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Salvation through the gospel. Salvation through the church. Tayo naman, kaanib doon sa iglesia na ipinatayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano naman ang ibig sabihin ng church o iglesia sa Grego? The word church is ecclesia. Ecclesia derived from the word ek, na ang ibig sabihin, out of. The word kaleo, ibig sabihin to call. Meaning, call out or assembly. Ibig sabihin, mga kapatid, ang iglesia is not a building. Bakit? Sapagkat ang original word is call or call out. Tinawag tayo. Ang building, hindi mo pwedeng tawagin. Kasi ang building is material. Wala siyang buhay. Pero may mga naririnig ako sa membro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, punta tayo doon sa church. Karaniwan yung mga bata, di ba, naririnig po natin. Pero ang iglesia, mga kapatid, ay yung mga tinawag. Ibig sabihin, tayo po na tinawag ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay natipon-tipon. Sa ating pagkatipon-tipon ngayon, tayo po ay tinatawag na iglesia. Kapag tayo ay natipon-tipon, tayo po ay iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tatawagin o tatanungin sa inyo, iglesia ni Kristo ka ba? Tama bang term yun? Ang tamang term, ako po ay kaanib, membro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi iglesia ni Manalo. Iglesia po ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Kristo ay namatay. Sabi ko kanina, nilibing na buhay. Pero si Manalo, namatay nilibing hanggang ngayon. Hinihintay nila, ay wala na. Hindi na nabuhay muli, mga kapatid. At sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but ye are chosen generation. Who is the chosen generation from Old Testament? Ang mga Israelites. Pero tayo, sabi ni Peter, tayo po yung piling hirang. A royal priesthood. Sino ang magiging mga siserdote sa Old Testament? Noon, ang lahi ng Levita na pinanggalingan ni Aaron, yung mga anak, kaapu-apuhan, hanggang sa generation ni Aaron, sila yung mga magiging siserdote o tagapamahala doon sa tabernacle o sa templo, mga kapatid. Pero tayo, tinawag din ng mga siserdote. Ang holy nation, ito napakaganda, peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who have called you out of darkness into His marvelous light. Tayo po'y tinawag ng ating Panginoong Diyos. Saan? Sa kadiliman into light, sa kaliwanagan. Kung nakinig po tayo kanina kay Brother Yap, yung light, it represents sino? Yung righteousness, yung katuwiran ng ating Panginoong Diyos. At yung darkness, yun po yung kasamaan. Tayo po'y dati nasa kasamaan, nasa kadiliman, pero tinawag po tayo ng ating Panginoong Diyos papunta doon sa katuwiran ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa
iglesia ng ating Panginoong Diyos. Nung tayo'y makasalanan, nagkakasala tayo, ipinangaral ang Ebanghelyo, tinawag po tayo ng Panginoong Diyos upang ilipat niya tayo doon sa kadiliman at nasa kaliwanagan po ang bawat isa sa atin. Sa 1 Thessalonians 2 verse 12, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo ng kanyang sariling kaharian. Tinawag tayo doon sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po ngayon ay naging kaanib ng iglesia niya dahil tayo po ay tinawag niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo ay namatay dahil sa kanyang iglesia. Christ died for the church. Ephesians 5 verse 25, sabi po dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia, iniibig po ng ating Panginoong Jesucristo ang bawat isa sa atin na kaanib ng kanyang iglesia at ibinigay ang kanyang sariling buhay o kanyang sarili dahil sa kanya o dahil po sa bawat isa sa atin. Romans 5 verse 8, but God show His love for us in that while we were still sinner, Christ died for us. Namatay siya dahil sa atin. Namatay siya, mga kapatid. Kaya sino ang magliligtas ng kanyang iglesia? Siya mismo, ang ating Panginoong Jesucristo. Christ is the Savior of the body. Walang ibang magliligtas sa kanyang iglesia, kundi siya lamang, mga kapatid. Noong panahon ni Noah, ang mga nasa loob ng kanyang ginawang daong, nung dumating ang malakas na bagyo o malakas na ulan, malakas na baha ang mundo, nilinis sa pamamagitan ng tubig. Biruin niyo yun? From Old Testament, nilinis ng Diyos sa pamamagitan ng tubig ang mundo dahil sa kasalanan. Tayo naman nilinis ng Panginoong Jesucristo dahil sa kasalanan natin sa pamamagitan ng tubig. Ngayon, mga kapatid, yung mga nasa loob ng ark, sila po'y naligtas. At ilan lamang sila? 8 lamang sila, mga kapatid. Si Noah, ang asawa niya, si Shem, si Ham, at saka si Japhet, at ang kanilang mga asawa, sila'y lamang naligtas at ang mga hayop na naipasok doon sa ark. Ibig sabihin, ang mga nasa labas ay hindi naligtas. Ang sino man nasa loob ng iglesia o sino man na membro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, sila din po ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba na ililigtas na kundi ang bawat isa sa atin na nasa loob o kaanib ng iglesia niya. Ephesians 5 verse 23, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Siya ang pangulo ng iglesia. Walang sino man ang pangulo. Kahit yung preacher po natin, hindi po pangulo yan. Pero natatandaan ko nung ako'y bagi-bagito pa lamang, sabi nung nagtatanong, sino ba ang founder ng Church of Christ? May nagsabi dahil hindi niya alam. Kilala siguro yung Brother Lourdes, sabi niya, dahil siya yung matanda sa Ilocos Norte, si Brother S. Diyan sa babanggitin. Sabi niya kasi yung pinakamatanda doon. Kasi marami ng napangaralan. Kaya kung kulang ang ating kaalaman, maaari tayong magkamali. Sa libro po ng Ephesians 5 verse 23, walang ibang pangulo kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung siya ang pangulo ng iglesia, siya rin ang tagapagligtas sa katawan. At siya ang ulo ng katawan sa mga tuwid bagay ang iglesia. Yun yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung iglesia. Now, you are the body of Christ. We are the member of the body of Christ and each one of you is part of it. At ang sino man
na membro doon sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tuwid. Baga, ang iglesia, yun lamang ang ililigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus itself. Sa libro po ng, ito po ay sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo mismo, ay makikita na po natin ang ibig sabihin ng kanyang pangalan. Jesus in Hebrew, Joshua o Yehoshua, nang ibig sabihin, ang Panginoon ay kaligtasan. At ang Kristo naman, sa Grego, ibig sabihin, Christos, meaning, anointed one or chosen one. Hindi po si Kibuloy na nagsasabi na ako ang pinili ng Ama. Kaya kong patigilin ang, sabi nila, lindol. Sabi niya, pero hindi po. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang, siya'y pinili ng Ama at siya'y mayroong kapangyarihan na magligtas doon. Actually, Christ is not a name. It is a title. Title po ito na ibinigay ng Ama na siya po ang pinili na siyang tagapagligtas. Sa Hebrew naman, Christ meaning Messiah. Ibig sabihin, King and Savior sent by God. Kaya nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, mababasa po natin ito na inilagay nila doon sa taas ng kanyang cross. Nang sabi dito, Jesus the King of Jews sa Luke chapter 23 verse 38. Sa John chapter 19 naman, verse 19, Jesus the Nazareth King of the Jews. Sa mga Katoliko naman, ang nakalagay doon, INRI. Anong ibig sabihin ng INRI? Sa mga Ilocano, Ilocos Norte, Region 1. Kaya nga, ito yung palaging sinasabi ng mga preacher ng mga Ilocano. Nasabi nila, ang lengguwahe daw doon sa langit ay Ilocano. Ito yung reason, Brad, at ito yung answer nun. Sapagkat ang INRI daw, Ilocos Norte, Region 1, kaya yung joke lang po nila, ay ang maliligtas lang daw ay ang mga Ilocano. But, hindi po yun ang ibig sabihin. INRI is tinatawag po natin ito na abbreviation for Latin. Praise of Jesus the Nazareth. Or Jesus the Nazareth King of the Jews. Nang ibig sabihin po noon ay Jesus Nazarenos Rex Iuderum. Yun po yung ibig sabihin noon. At sa libro po naman ng John, mababasa natin na naisulat yung Jesus the Nazareth King of the Jews sa lengguwahe ng Hebrew, sa lengguwahe ng Latin, at sa lengguwahe ng Grego. Yun po yung nakasulat doon po, mga kapatid. Pagpatuloy po natin, Christ added the saved to the church. Yung mga tumanggap naman ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos na bautismuhan ay idinadagdag po ng ating Panginoon doon sa kanyang iglesia. Acts 2 verse 42, 47, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Yung mga naligtas saan? Sa kanilang kasalanan. Pero ang tanong, is being added to the church alone is enough for my salvation? Christ did not die for nothing. He died for the church. If Christ is the Savior of the body, then the saved must be in the body. At tayo po'y idinagdag doon. Pero yung malaking katanungan, kung tayo ba'y naidagdag na sa iglesia, naging kaanib na ng iglesia, ay maliligtas na ba ako? Mga kapatid at mga kaibigan, no, mga kapatid. Ano dapat nating kailangan gawin? Number 3, salvation through faithfulness. Hindi po sapat ang mabautismuhan, hindi rin po sapat na tayo maging kaanib lang
ng iglesia, kundi kailangan po natin maging tapat sa ating pananampalataya para tayo po ay iligtas o ililigtas ng ating Panginoong Diyos. In Greek, the word faithful is pistos, meaning trustworthy, loyal, steadfast in belief. Ang buhay Kristiyano ay parang marathon. Para tayong tumatakbo sa takbuhang ito. Hindi sapat ang mag-start lamang. Hindi sapat ang magsimula lamang. Kailangan din nating tapusin ang ating takbuhin. Maraming nagsisimula sa pananampalataya, pero tumitigil din sa gitna. Maraming nababautismuhan. Ilan na ang nabautismuhan dito? Sa kongregasyon na ito. Pero ilan lang yung nagpapatuloy. Ilan lang yung mga nandirito na nag-a-attend ng ating gospel meeting, ng worship service, ng Bible study. Kakaunti mga kapatid. Hindi sapat ang pagiging membro lamang. Kailangan maging tapat tayo hanggang sa muli. Ang tunay na Kristiyano ay nagpapatuloy hanggang sa wakas. So, start with Christ, stay with Christ, and finish with Christ. Tapusin po natin ito. Kung tinanggap natin si Kristo, na malagi tayo kay Kristo, tapusin din po natin ito. Nakasama ang ating Panginoong Jesucristo. Matthew chapter 25 verse 4 to 21, merong parable dito mga kapatid, the parable of the talents, na yung master, yung kanyang mga slaves, ay binigyan niya ng mga talento. Yung unang kanyang alipin ay binigyan niya ng 5 talento. Yung pangalawa naman, binigyan niya ng 2 talento. At yung isa naman, ay 1. Pero pare-parehas na merong talento. Sa ibang salin is denari or salapi yung naibigay sa kanila. Ngayon mga kapatid, yung 5 talento ng isang servant, ito ay pinalago niya. At yung pangalawa naman, na binigyan ng 2 talento, pinalago niya rin. Pero yung isa, anong ginawa niya? Dahil siya'y takot, ibinaon niya. Pero nung pagbalik nung kanilang master, yung kanilang ano ibang term natin doon? Panginoon. Ayun, Panginoon. Yung Panginoon nila, nung bumalik, sabi nung nagpalago ng kanilang mga talento, Panginoon, ito po yung aking talento na ibinigay mo. So, nadoble sapagkat pinalago niya. Ano ang sinabi ng kanyang Panginoon? Ito po yan. His master said to him, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." This same truth doon sa pangalawa na binigyan ng talento at pinalago. Ganon din ang sinabi ng kanilang Panginoon. Di ba napakaganda na kapag sabihin ng ating Panginoon din pagdating ng panahon, good or well done, good and faithful servant. Mabibigyan ka ng reward dahil ikaw ay faithful. Kung mapagkakatiwalaan po tayo ng maliit na bagay, mapagkakatiwalaan po din tayo ng malaking bagay. Sa loob pa lang ng sa loob pa lang ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, ipinagkatiwala niya po ito. Ipinagkatiwala niya po ang mga kapatid sa iglesia. Maliit na bagay ba na i-encourage mo yung kapatid mo? Maliit na bagay ba yung maglinis ka sa loob ng chapel? Maliit. Pero sa Panginoon, malaking bagay yon. Kung yun pa lang ay mapagkakatiwalaan ka, loyal ka doon sa bagay na yon, tayo po ay bibigyan ng gantimpala ng ating Panginoong Diyos. Pero, yung tao na hindi nagpalago ng kanyang talento, sabi ng kanyang Panginoon, kunin niyo ang talento na yun at ibigay niyo doon sa 10 ang talento. O yung merong talento na napalago niya. At itapon niyo doon sa apoy. May kaparusahan mga kapatid. Kailangan po natin maging faithful, maging tapat sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Diyos upang magkaroon po tayo ng
gantimpala sa Kanya. Faithful in our faith in Christ. Kailangan maging tapat din po tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat sabi ni Apostol Pablo sa libro ng Colossians 1:3, kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya na nababaon at matibay at di makilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig. So do not turn away even in trials. Dumating man sa atin ang maraming pagsubok. Dumating man sa atin ang maraming problema sa buhay. Yung pananampalataya pa rin natin, sana'y nakabaon at matibay ito. Kahit dumating man ang maraming problema, dumating man ang maraming pagsubok, hindi po tayo matatangay ng pagsubok na yon at tayo pa rin nakapundasyon pa rin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sinong walang problema dito? Lahat tayo meron. Lalo sa panahon natin ngayon. Biruin mo, pataas ng pataas, araw-araw, mga bilihin, pati gasolina, mga krudo, lahat-lahat, tumataas mga kapatid. Hindi ba nga nakaka-stress yun? Pero kung matibay ang pananampalataya natin kay Kristo, meron tayong pag-asa. Hindi sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Merong parable ang ating Panginoong Jesucristo sa libro po ng Matthew, chapter 7, verse 24 hanggang 27. Sabi niya doon, mga kapatid, the parable of the wise and foolish builder. Kapag pinakinggan ninyo ang aking salita at isinagawa ninyo ito, kagaya kayo ng isang matalino na tao na nagpatayo ng kanyang bahay doon sa batuhan o doon sa bato. Sabi doon, mga kapatid. At dumating ang malakas na bagyo, dumating ang malakas na ulan at hangin. Yung bahay na yon ay nakatayo pa rin. Pero merong tao na nakinig, pero hindi na sinagawa ang salita ng Diyos, ay parang isang tao na nagpatayo ng kanyang bahay doon sa buhanginan at dumating ang bagyo, ulan, hangin. Ano nangyari? Nasira, sapagkat yung pundasyon ng kanyang pananampalataya ay hindi kay Kristo. Ang bahay natin na pinapatayo natin, yun yung pananampalataya natin. At yung bato na yun yung si Kristo. Na yung bato na yun, kapag naipatayo, yung pananampalataya natin sa bato o doon sa ibabaw ng bato, anuman yung pagsubok na darating sa atin, mapagtatagumpayan po natin. At magtatagumpay po tayo at mabibigyan po tayo ng gantimpala sa Kanya. Kaya kailangan po natin ibaon ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo upang sa ganon, anuman ang mangyari sa atin, ay tayo po ay nakatayo pa rin. Matibay pa rin ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya maging tapat po tayo. Anuman ang mangyari, anuman ang sitwasyon ng buhay po natin, kailangan po natin maging tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Faithful in obedience to God's Word. Kailangan din po tayong maging tapat. Saan? Sa pagsunod sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sa salita ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan po tayong maging tapat. Saan? Sa mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Wala pong doktrina ang bawat isa sa atin. Wala pong turo ng bawat isa sa atin, kundi turo ng ating Panginoong Hesukristo. Doktrina ng ating Panginoong Hesukristo na ating pinaniniwalaan at pinapanampalatayaan. Sabi sa libro po ng John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kailangan natin tuparin ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Not just hearing, but anong dapat natin gawin? Doing His will. Gawin natin yung kanyang ipinag-uutos. James 1:20 to, hindi lamang tayo hindi maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapagpakinig lamang, kundi tayo po'y tagatupad din, mga kapatid. Not just tayo'y, sabi nila, Christian in Sunday o Sunday Christian.
but we are Christian 24/7. Hindi lamang sa isang araw, Kristiyano ka. O hindi lamang sa linggo, tumutupad ka. Pero sa Monday to Saturday, hindi ka na tumutupad. Hindi po tayo magiging tapat nun. Kaya kailangan po natin maging tapat sapagkat kung iniibig natin siya, dapat gawin po natin lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. So another thing, faithful in Christian living. Live a holy and righteous life every day. Every day. We are everyday Christian. Not just one day. Kailangan po natin maging magpakabanal po tayo. Sapagkat sabi po ng 1 Peter 1 verse 15, ngunit yamang banal, sino? Ang banal na iyon ang tumawag sa atin. Sino ang tumawag sa atin? Si Kristo. Siya ba'y nagkasala? Wala siyang kasalanan, ni kahit ni isa na mababasa po natin sa Biblia, hindi po siya nagkasala sapagkat siya po'y banal. Ay, sabi po dito, pagpatuloy natin, ay magpakabanal naman kayo saan? Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat ng paraan. Hindi lamang banal ka kapag nandito ka sa sambahan. Sabi nga nila, banal na aso, santong kabayo. Hindi ganon ang pagiging Kristiyano. O hindi ganon ang isang alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. Be consistent in our character. Not just in word, not just Sunday Christian. Bagkus, araw-araw ng ating pamumuhay, maging Kristiyano po ang bawat isa sa atin. Kung tayo po'y magiging tapat sa Kanya, bibigyan niya po tayo ng gantimpala, reward sa mga tapat sa ating Panginoong Diyos. Revelation chapter 2 verse 10, ano sabi doon? Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Mga kapatid, the first century Christian, kung papaano sila inusig ng Roman Empire, mas grabe ang kanilang persecution. Ikumpara natin sa buhay natin ngayon. Ano ang ating mga persecution? Ang ating mga persecution, mga problema. Ang ating mga persecution, hindi kagaya ng persecution ng mga first century Christian. Nung unang siglo, sila'y pinagpapatay ng mga sundalo. Pinapakain pa nga sila na buhay sa mga tigre. Ipinapako sa cross. Sinusunog sila. Biruin nyo yun mga kapatid. Si John nga na nagsulat ng Revelation, ipinatapon saan? Sa island of Patmos. Tignan ninyo mga kapatid yung persecution. But Christ said, mga kapatid, kung kayo'y maging tapat hanggang kamatayan, meron kayong gantimpala. At ang bawat isa sa atin, gantimpala ang ating gustong makuha. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nagsisilbi sa Diyos? Bakit tayo natipon-tipon? Bakit ka pa nagsasamba? Bakit ka pa nananalangin? Kasi meron po tayong gustong makuha. Ano yun? Yung gantimpala. Gantimpala na walang hanggan. At kung tayo'y magtitiis hanggang saan? Sa dulo, tayo ay maliligtas. Tayo ay bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan. Now, salvation in Christ is complete. Kompleto na po ito. Complete meaning lacking nothing. Wala na pong kulang. Sapat na ang kaligtasan ni Kristo. Sapat na ang kaligtasan sa Kanya kung tayo po ay sumusunod sa Ebanghelyo. Through the gospel, we hear and obey. Through the church, we are added to His body. Through faithfulness, we remain until the end. Kung gagawin po natin ito, itong tatlong bagay na ito, at magpapatuloy po tayo sa pananampalataya natin, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sapat na tumanggap ka lang ng Ebanghelyo. Hindi sapat na ikaw ay naidagdag lang sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Bagkus,
kailangan din natin maging tapat hanggang sa huli ng buhay natin. Kung tayo po, Kristiyano na, pero hindi tayo nagpapatuloy, kailangan po natin magpatuloy. Kung tayo po hindi pa Kristiyano at hindi kaanib ng iglesia ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, kailangan po natin tanggapin ang Ebanghelyo at tayo may idadagdag sa iglesia niya at tayo'y sana maging tapat hanggang sa huli. Ito po ang tanungin natin sa ating sarili. Narinig ko na ba ang Ebanghelyo? Ako ba ay kabilang sa katawan ni Kristo? Ako ba ay nananatiling tapat sa Panginoon? Mga kapatid, sabi sa libro ng 2 Corinthians 6 verse 2, sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas kita, sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang kaligtasan. Huwag na po nating ipagpabukas. Bukas na lang, brad, ako magbabago. Bukas na lang ako magpapatuloy. Baka huli na ang lahat. Kapag ipapabukas pa natin. Ngayon na ang kaligtasan. Habang ang Ebanghelyo ay ipinapangaral ng mga mangangaral, kailangan po nating sundin ang Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ay siyang kapangyarihan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. Magandang umaga at maraming salamat sa bawat isa sa atin. Tinitignan ko lang po kung sino ang mga active. Magandang tanghali po, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Akala ko kung tayo'y natutulog na, kaya sinabi ko magandang umaga. Kapag sinabi mo mga kapatid, kapag dumadaan kayo sa mga mall, kahit tanghali, kahit hapon o kahit gabi, good morning sir, good morning, good morning. Bakit? Kasi kapag good morning, mga kapatid, gising na gising tayo. Kapag sinabi ko tanghali o hapon, baka tulog tayo. Maraming salamat po mga kapatid at God bless us all. Maraming salamat kay Brother Lordy at maraming salamat sa lahat po ng membro sa iglesia po dito sa lugar na ito. Sa lahat po na dumalo at nakinig ng salita ng Diyos, maraming salamat po sa lahat.